Sobrang daming nag-entry ng bebot trend mga kapatid, pero napanood nyo na ba to? Eto lang naman si Ate Shash na isa ito sa pinakamagaling at pinakamagandang transformation ng bebot na nakita ko. Mga kapatid, naloka talaga ako. Kompleto, complete package. Talagang masasabi nyo na, uy, ito talaga yung uso dati noon at noon pa. May hawak pa siyang soft drinks, may hawak pa siyang lumang cellphone talaga mga kapatid. Tingnan nyo, ang lakas talagang makabebot. Panoorin nyo to. Ayan, panoorin nyo. Grabe ka, Ate Shash na. Ah! Perfect! Hello? May cellphone pa siya. Oh. Sorry, may soft drinks. RC ba yan? RC nga. Oh. Grabe. Tambay sa tindahan. Perfect. Kunda. Ang daming nagalit sa kapatid ko sa vlog na ginawa namin na to. Alam niyo mga kapatid, sa hindi pa po nakakanood dyan ng prank na to. Prank lang po talaga to. Itong prank na to is pinagseselos po namin si Saidi. So, hindi naman namin in-expect na darating sa punto na mapapaiyak namin ng todo si Saidi. Kasi ang in-expect lang talaga namin is pagseselosin lang talaga. So, ito umiyak siya si Saidi. So, yun mga kapatid, sa hindi pa po nakakapanood para malaman nyo kung ano rin talaga yung side ng kapatid ko or side talaga ni Elaine. So, panoorin nyo po sa YT channel po ni Ate Aya or namin. So, panoorin nyo siya ngayon na para makita nyo kung bakit umiyak talaga dyan si Saidi. Okay na yun, Mare. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay. Ba't tumitingin ka pa sa gilid? Dito ba? Dito lang ba? Oo. Dan! 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 Yan. Okay, next. Next. Tuloy! Hagis na yun! Dan! 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 Yun yung pinaka-importante. Nakalimutan ko yung ganun eh. Elaine, galingan mo at 100k ang bayad natin dyan sa makeup artist mo. Ganon. Oo. Pak! Aura! Pak! Pak! Sige, aura! Yan. Paano pa yung Heart, pasok pwede dito? heart ulit. Ayan. Heart, kiss, flying kiss. Ayan. Okay na yun. Nice. Okay na. Alis na. Ang toxic ng pamilya ko, isama nyo na rin ako sa toxic na yon. Alam nyo ba mga kapatid, dati ganun po talaga kami. As in, mas sobrang toxic pa. Ito gusto ko lang din i-share sa inyo kasi sobra ko pong namimiss ngayon yung mama at papa ko. As in, gusto ko silang makita at excited po ako na magkakasama-sama ulit po kami. So sa mga nagtatanong po dyan, bakit hindi po namin kasama sila mama, papa, si Ena, tsaka si Ate Erica. Actually mga kapatid, wala po kaming issue. Kasi po, may kanya-kanya rin po silang buhay. Lalo na po yung kapatid ko, may pamilya na rin po itong si Ena, pati po si Ate Erica. Pero one of these days, mga kapatid, magkakasama-sama po kami. Eto mga kapatid, pinag-isipan ko to ng mabuti kung i-open ko ba siya sa inyo. Pero sige, para magbigay na rin ng inspirational sa inyo. Alam ko mga kapatid, ang pamilya kasi hindi po perpekto yan. So, may mga nagkakamali, may mga hindi nagkakasundo sa pagitan ng magulang, pati anak. Nagkakamali ang anak, nagkakamali rin ang magulang. Pero at the end of the day, magulang mo pa din. So, kami po kasi magkakapatid is very emotional kami pagdating sa isa't isa. Yung emotional po namin is pikunan. So palagi kaming napipikon, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali yung bawat isa sa amin pagdating sa amin. Ha? Halimbawa, may iko-correct kami, may iko-correct kami, iko-correct ko namin yung mga kapatid namin, iko-correct din kami ng mga kapatid namin. Nagkakasilipan kami. Alam nyo mga kapatid, ganito po yan ha, mahaba-habang kwento to. Ito po, yung dalawa kasing kapatid ko na to, si Adrian at si Elaine, hindi na nila naabutan yung hirap ng buhay na meron kami talaga. So kami po kasi dati, apat lang kami, si Ate Aya, si Ate Erica, ako, tsaka si Ena. So mahirap po talaga yung buhay namin noon pa. So really blessed na lang kasi maaga din binigay sa amin ni Lord. So lumaki po talaga kami na palagi magkakaaway, palagi nagsisilipan, nagseselosan. Yung mama ko po pala waray, kaya matapang yan. So yan mga kapatid, ako po kasi maaga rin po akong nawala sa amin. Parang 15 wala na ako. Si Ate 18, si Ate Erica 14, si Ina rin ata 14, wala na po sa amin. Kasi nga po, gusto namin makatakas doon sa bahay. Ayaw namin sa bahay kasi nga palagi kaming may mga issue, palagi kami nag-aaway-away. So alam niyo mga kapatid, na-realize namin nung wala na kami sa bahay few years, nung nagkakasarili na kaming buhay, nagkakaisip-isip na kami,
palagi namin namimiss sila mama. Kaso natatakot kami kasi nga yung nanay ko po kasi is matapang. So natatakot kaming ma-award. So yun mga kapatid, syempre, dahil nga palagi kami nag-aaway-away dati, nakakapag-open kami sa mga barkada namin about sa family namin. Especially pagka nakikita namin yung barkada namin is yung pamilya nila is maayos. Hindi perfecto, pero masaya. Yung ganun. Sa amin kasi, somehow nagiging masaya din, pero lumaki nga kami sa puro katoksikan. Pero hindi naging hadlang yun para makumpleto ulit kami magkakapatid. Nakita nyo, kumpleto kami lahat dyan mga kapatid. So, syempre, no, nag-i-start din kami mag-vlog doon, hindi rin naman ganun kadali kasi may kanya-kanya kami gusto. Hindi naman lahat is gusto mag-vlog. Hindi naman lahat kami magkakapatid gusto magpakita sa social media. Even yung mga, yung papa ko ayaw din talaga. Yung mama ko naman ngayon, okay, gusto na rin sumama sa amin. Alam niyo mga kapatid, ako ha, pag gusto nyo malaman nyo, ang hindi ko po palaging kasundo sa bahay namin ay si Enna. Ayan, si Enna, hindi ko siya palaging kasundo pero okay kami. Tapos si mama naman po talaga, lagi kaming nagkakasagutan ni mama pero I realize na mali talaga ako na sagutin yung magulang. Dumating pa sa punto talaga nag-away kami. Pero syempre at the end of the day kami lang din naman ang fix niyan. So may mga time na kailangan ko ng yakap ng magulang. Sa totoo lang, yung mama ko kasi talaga waray matapang ipaglalaban yun kung ano talaga yung ano niya. Pero ngayon nasasabihan ko na yung mama, wag na iwasan na natin yung toxic. Nasasabihan ko naman ngayon yung mama ko na ganun. Kaya sa mga nagsasabi na parang nagsisiraan kami, naiintindihan naman namin yung bawat isa kasi that time noon alam na namin talaga na toxic kami. Ngayon alam namin na naging toxic kami noon. So nakakapag-open kami sa ibang tao like buti pa kayo ganyan yung pamilya kasi yung ganito ganyan. So mali pala kami doon. Kasi syempre imbis na pinag-uusapan namin is nakakalabas pa sa ibang tao. Pero isang bagay na lang din ang natutuwa ako ngayon mga kapatid kasi very open na rin naman kami sa isa't isa ng pamilya ko. So intindihan, unawaan. Pero syempre hanggang ngayon inaaral pa rin po namin kung paano kami magtatag po sa gitna. Pero syempre, naniniwala ako, nandiyan si Lord, nandiyan si Lord, ipapagitan namin sa amin yan para magtagpo kami lahat sa gitna. So, hindi perpekto yung pamilya ko, kagaya ng pamilya ng iba, nag-aaway-away, nagseselosan, minsan nakakapag-open sa mga barkada about sa nangyayari sa pamilya. Pero syempre, at the end of the day, pagka nag-usap lang din kayo, pinag-usapan nyo na maayos, magtatagpo kayo sa gitna. So, yun mga kapatid, namimiss ko lang kasi talaga yung mga mama ko, tsaka yung papa ko. Gusto ko silang makita, gusto ko silang yakapin, gusto kong sabihin sa kanila na mga pasensya na matigas yung ulo namin. Kasi magkakasundo na rin naman po kami magkakapatid, lalo na si ate, close na close kami, si Adrian, tsaka si Elaine. Syempre, as ate, si ate kasi yung nag-guide sa amin gusto niya mapaayos yung buhay na meron kami. Si ate kasi lahat ang nag-manage sa amin sa ngayon. Kumbaga parang gusto niya mapaganda rin lahat yung buhay namin. Hindi lang parang gusto niya mapaganda. Even, ayun sila, si ate din, tsaka si mama, nagkakatampuhan din sila. Pero syempre, at the end of the day, mas iisipin pa rin natin yung pagmamahal sa pamilya. Hindi perpekto, hindi rin maganda yung mga nangyari sa amin before sa family namin kasi sobrang naging toxic kami. Pero at least alam namin na naging toxic kami. So, pag sa amin may nag-aaway-away, lagi namin sinasabi, wag na tayo magtinoxic, wag na tayo mag-toxic-toxican. Kailangan pag-usapan natin yung mga bagay-bagay kasi tayo mismo ang pifix niyan. Especially, nasa social media tayo. So, mamaya, may kumalat na ganito, may kumalat na ganyan, kaysa nag-open tayo sa ibang tao. So, sa atin na lang, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko sa pamilya ko kasi yung ibang tao, magiging ano pa nila yan parang magiging ano pa nila sa inyo na pang-asa, di ba toxic kayo, ganito, ganyan. Pero wala kami magagawa kasi hindi lahat ng tao is mapiplease namin. Importante, kami magkakapatid, is pinifix po namin yung relationship namin sa mga magulang namin at yung relationship ng magulang sa amin. So, nagkakaroon na po kami ngayon ng connection unti-unti. Pero wala po kaming issue, kaya hindi sila kasama sa mga vlog. So, sana nasagot ko yung tanong nyo, konti lang yung kinuwento ko about sa family namin, kung paano kami nag-start, kung bakit hindi kasama, kasi nga po, may sariling buhay at pamilya. Pero sa mga susunod po na mga araw at linggo mga kapatid, makikita nyo na po sila, nakasama po namin sila. So, lahat kaming pamilya magtutulungan. So, walang problema na hindi masusolusyonan. Kasi at the end of the day, kayo lang din pamilya ang magtutulungan tsaka magdadamayan sa huli. So, yun lang mga kapatid. Sana, ewan ko kung maganda ba yung na-share ko sa inyo. Pero, wala naman na akong sasabihin ng ibang tao about sa family ko. Kasi ang dami nagtatanong talaga bakit hindi kami magkakasama, ba't di kami kumpleto, bakit magkakapatid lang kami. So gaya ng ibang family, nagiging toxic minsan, nag-aaway-away, nagkakatampuhan, pero at the end of the day, kami lang din yung magdadamayan. So yun lang mga kapatid.
Bakit daw nag-walk out si Elaine dun sa vlog na ginawa namin or dun sa proposal ni Saidi na will you be my girlfriend? Bakit daw nag-walk out si Elaine? Ito mga kapatid ha, may mga kumakalat na rin naman na behind the scene, may mga kumakalat na rin na sinasabi nila scripted daw yung proposal, scripted daw. So, abangan nyo po bukas ang magiging kasagutan lahat ni Elaine dyan sa ano. Actually ako kaya ko naman sagutin pero gusto ko kasi manggaling mismo kay Elaine yan para matuto din siyang magsalita at depensahan yung sarili niya. Kasi punong-puno siya ngayon ng basher. Ang daming basher ngayon ni Elaine. Kaya nga, nababasa ko. Inaaway nila si Elaine. Pero alam nyo, huwag nyo pong awayin si Elaine kasi eto ha, sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng clue bakit Valentine din po namin siya nilabas, yung proposal na yon. Bakit may inalaw din namin na magkaroon ng mga behind the scene tapos i-upload na rin nila. Kasi nga mga kapatid, makikita nyo doon, nagkakamera din ako, nagkakamera din si Adrian. Tapos, basta may mga senyas-senyas kami na ginagawa doon kasi ginawa lang talaga namin yung for Valentine. So, para mas malinawan po kayo mga kapatid, para hindi na rin kayo magtalo-talo sa comment section, bukas po magkakaroon na ng explanation doon. Okay? So, abangan nyo po.